Isipin mo saglit yung pinakamatinding away pamilya na nakita o naranasan mo. Yung tipong hindi nag-iimikan sa reunion? Oo, yung talagang iniiwasan yung isa't isa sa mga handaan. Correct. Pero ngayon, gusto kong dagdagan mo yan ng matinding inggit, pagbebenta ng sariling kapatid para maging alipin, 22 taon na pagbabalat kayo, at isang plano na nagligtas sa buong imperyo mula sa pagkakagutom. Grabe, parang taliserye na siya sa puntong yan. Sobra! Ganyan kagulo at kakomplikado yung pamilyang tatalakayin natin para sa malalim na pagsusuring ito. Kadalasan kasi, pag tinitingnan natin yung mga kwento ng ating mga ninuno, yung naririnig lang natin puro sagumpay eh. Ayun nga, nakaayos lahat, parang ang perfecto. Laging may malinaw na bida, tapos may kontrabida, malinis yung pagkakakwento. Pero pag binuklat mo talaga yung mga pahina ng totoong buhay, masisira yung perpektong imahe na yon. Makikita mo yung gulo, yung mga lihim, at yan mismo ang sasalubong sa ating ngayon. Maligayang pagdating sa ating talakayan. Salamat, nakaka-excite itong pag-uusapan natin ngayon. Para sa iyo na kasama namin ngayon, upo ka lang dyan at makinig ng mabuti kasi hihimayin natin itong sinaunang kwento mula sa ating mga tala. Ang source material natin ngayon ay yung Lesson 22, Israel's Family to Egypt. At napakahalaga na linawin natin, hindi lang ito basta nakakabagot na pahina sa kasaysayan, isa itong napakakomplikadong family drama na may malalim na mensahe. Totoo yan. Ang pangunahing misyon natin dito, ang gusto nating sagutin mula sa pag-aaral na ito ay anong uri ng Diyos ang makakagawa nito? Paano niya nagagawa na maglabas ng mabubuting resulta mula sa pinakamasasama at pinakamadudungis na bagay na ginagawa ng mga tao? Ayun, mamakikita kasi natin dito na ang Diyos na inilalarawan ay hindi yung malayong nilalang na walang pakialam. Isa siyang sovereignong Diyos na may kontrol at mabuti. Pero para ma-appreciate natin yung kabutihan na yon, kailangan muna nating suriin yung matinding problema na nagpasimula ng lahat. Yung pinakaugat ng problema sa pamilya ni Jacob na tinatawag ding Israel at nagumpisa ang lahat sa isang napakaklasikong issue, yung paboritismo. Oo, malinaw na ipinapakita sa source natin na paborito ni Jacob si Joseph. Si Joseph yung ika-11 anak niya. Anak sa katandaan, di ba? Correct. At anak niya sa paborito niyang asawa na si Rachel. Kaya may special treatment talaga. Tapos, hindi lang basta patagong paboritismo eh. Ipinangangalandakan pa talaga. Binigyan niya si Joseph nung espesyal na damit, yung tinatawag na robe of many colors. Yung damit na yon, hindi lang siya basta fashion statement sa panahong yon. May napakabigat na kultura na kahulugan yan. Paanong mabigat? Ang ganitong uri ng mahabang kasuotan, karaniwang isinusuot yan ng mga pinuno ng tribo. Yung mga taong hindi na kailangan magtrabaho ng pisikal. So parang sinasabi ni Jacob na si Joseph hindi na kailangang magbanat ng buto tulad ng mga kuya niya. Exactly. Idinedeklara niya sa buong pamilya na si Joseph ang boss kahit pang-11 siya. Parang siya yung may karapatan sa pagiging panganay. Wait, para sa iyo na nakikinig ngayon, isipin mo na lang na parang pinromote yung pinakabatang empleyado nyo bilang manager nang walang kahirap-hirap. Tapos, nangangiti pa sa harap ng lahat. Oh, tapos pinasuot pa ng designer suit sa harap ng mga pagod at pawisan na katrabaho. Sino ang hindi magagalit dun? Walang matutuwa doon. Kaya yung mga kapatid na puno talaga ng inggit at galit. At dito makikita yung moral na pagbagsak ng pamilya ni Jacob. Kasi hindi lang basta tampo yung naramdaman nila eh. Hindi talaga. Ayon sa teksto natin, itong mga kapatid na nasa edad 20s na siguro, inilalarawan sila bilang mararahas, hindi sila mapagkakatiwalaan. Parang wala pa silang karapatan dun sa mga pagpapala. Wala pa talaga. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, pinangunahan ni Judah yung 8 pangkapatid para gawa ng masama si Joseph. Baliwala dun yung panganay na si Ruben nung mga oras na yun, tapos naiwan sa bahay yung pinakabata na si Benjamin. Oo. At yung orihinal na plano nila, patayin siya talaga. Pero inihulog muna nila siya sa isang tuyong balon. Tapos nagbago yung isip nila, kaysa patain, sabi ni Judah, pagkakitaan na lang natin. Ibinenta nila si Joseph bilang alipin sa mga mangangalakal na Midianite sa halagang 20 pirasong pilak.
Sariling kadugo, ibinenta nila. Grabe. Sobra. Kaya napunta si Joseph sa Ehipto bilang alipin, ang laking pagbagsak nun para sa kanya. Mula paboritong anak na naka-designer suit, naging hubad at sugatang alipin. Pero dito na pumapasok yung isang paulit-ulit na pattern sa kwentong ito. Ano yung pattern na yun? Yung matinding kahiyan na palaging sinusundan ng hindi nakikitang suporta ng Diyos. Ibinenta si Joseph kay Potiphar, yung kapitan ng mga gwardya ng Faraon. Pero sinasabi sa teksto na kasama ni Joseph ang Diyos, kaya kahit alipin siya, nagtagumpay siya. Ginawa siyang tagapamahala ng sambahayan ni Potiphar. Parang nakakabawi na sa, di ba? Naging komportable na ulit ang buhay niya. Kaso, hindi nagtagal yon. Kasi pinaratangan siya ng asawa ni Potiphar ng attempted rape matapos tanggihan ni Joseph yung mga alok nito. Dahil sa matinding prinsipyo niya, tumanggi siya. Pero ang kapalit, ibilanggo siya. Teka lang, kailangan kong mag-pushback dyan ng konti. Kung ako si Joseph, o kung ikaw na nakikinig ngayong nasa posisyon niya, mapapasigaw ka na lang ng, nasa ng hustisya? Oo nga eh. Gumawa ka na nga ng tama, ikaw pa yung naparusahan. 'Di ba? Ibinenta ka ng pamilya mo, tapos nakulong ka pa dahil naging tapat ka. Paano natin makikita yung soberanong Diyos sa ganitong sunod-sunod na kamalasan? Magandang tanong yan. Ayon sa dokumento natin, makikita mo yung kamay ng Diyos sa kung ano yung hindi nangyari. Ano ba yung hindi nangyari? Sa batas kasi ng Ehipto noon, kapag inakusahan ng isang alipin ng ganyang krimen laban sa asawa ng opisyal, agarang kamatayan ng parusa. Walang trial. So hindi siya pinatay? Hindi siya pinatay. Inalagay lang siya sa kulungan ng hari. Ibig sabihin nun, nagdududa marahil si Potiphar sa paratang ng asawa niya. May proteksyon pa rin si Joseph. O nga no, kahit nasa kulungan siya, hindi siya pinabayaan. Naging foreman pa nga siya sa loob ng kulungan eh. Dahil kasama pa rin niya ang Diyos. Tapos, doon niya nakilala yung butler at baker ng hari. Ipinaliwanag niya yung panaginip nila. Tama yung interpretasyon niya dun sa panaginip ng butler, pero nakalimutan siya nung nakalaya na. 2 taon siyang naghintay bago siya naalala. 2 buong taon. Naalala lang siya nung nanaginip na yung mismong Faraon. Yung tungkol sa parating na kasaganaan tapos susundan ng 7 taong matinding tagutom. Yes. Ibinigay ni Joseph yung kahulugan ng panaginip, patos nagmungkahi pa siya ng plano para iligtas yung Ehipto. Kaya dahil doon, sobrang na-impress yung Faraon. Itinalaga niya si Joseph bilang gobernador, pangalawa sa pinakamataas na pinuno. Ang bilis ng pag-angat niya, di ba? Mula sa kulungan papunta sa palasyo. Nakakabaliw isipin. Pero itong tagumpay ni Joseph sa Ehipto, hindi lang pala ito tungkol sa kanya o para umasenso siya. Hindi talaga. Isa itong malaking setup o paghahanda para sa muling pagkikita ng pamilya niya. Dahil sa matinding tagutom na umabot hanggang sa Canaan, nagpadala si Jacob ng 10 anak sa Ehipto para bumili ng butil. At nung humarap sila sa gobernador na nagbebenta ng butil, hindi nila alam na si Joseph yun. 22 taon nang nakalipas eh. Grabe, 22 years. Tapos si Joseph, nakilala niya sila agad, pero imbes na sabihin niya kung sino siya, sinubok niya sila. Gusto niya kasing makita kung nagbago na sila. Lalo na kung paano nila tratuhin yung pinakabatang kapatid na si Benjamin. Kaya gumawa siya ng eksena. Pinalabas niya na may ninakaw si Benjamin, tapos nagplano siyang tanatilihin si Benjamin bilang alipin sa Ehipto. Ito yung ultimate test? Iiwan ba ulit nila yung isa nilang kapatid para sa sarili nilang kaligtasan? Oo, at napaka-interesante nito kasi dito na luwabas si Judah. Pansinin mo yung malaking pagbabago sa kanya. Si Judah na mismong nagmungkahi na ibenta si Joseph dati? Mismo. Ngayon, nagmakaawa siya at inalok niya yung sarili niya bilang alipin kapalit ni Benjamin. Kasi hindi daw niya kayang makita na mawasak ang puso ng amang si Jacob. Ang laking shift sa karakter niya yan. Gusto kong itanong sa'yo, paano ginamit ng Diyos yung nakaraang 22 years para hubugin yung pamilyang ito na dati puro panlinlin lang at karahasan? Ayon, yung pagsubok kasi na ginawa ni Joseph, hindi yun paghihigante. Paraan yun para alamin kung nagbago sila. At napatunayan ni Judah na nagbunga yung 22 years na paghihintay at panunumbat ng konsensya. Nagkaroon talaga ng tunay na pagsisisi.
Oo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga puso nila. Handang isakripisyo ni Judah yung sarili niya para sa kapatid niya at sa ama niya. Kaya nung makita yon ni Joseph, hindi na niya napigilan. Nagpakilala na siya. Sabi niya, ako ang inyong kapatid. Ipinadala ako ng Diyos dito bago pa kayo upang magligtas ng mga buhay. Walang bakas ng paghihigante doon sa sinabi niya. Nakita ni Joseph yung malaking larawan. Na ginamit ng Diyos yung masamang ginawa ng mga kapatid niya para sa kabutihan. Tama. At dahil doon, napalipat nila yung buong pamilya nila sa Ehipto para makaligtas sa taggutom. Bumaba si Jacob sa Ehipto. At bago yon, nagsalita pa ang Diyos sa kanya sa Beersheba sa pamamagitan ng isang pangitin. Sabi niya, huwag kang matakot, gagawin kitang isang dakilang bansa doon. Binigyan pa sila nung pinakamagandang lupain sa Ehipto, yung Goshen. Tapos fast forward tayo bago mamatay si Jacob dun sa Genesis 49. Binasbasan niya yung mga anak niya. Pero hindi lahat magandang natanggap Oo, may mga consequence pa rin yung nakaraan nila. Tulad nung panganay na si Reuben, inalisan siya ng karapatan dahil sa pakikiapit niya kay Bilha. Sayang yung birthright niya. Tapos sumunod sina Simeon at Levi. Sila din, inalisan ng basbas ng pamumuno dahil sa malupit na pagpatay nila dun sa mga taga-Sekem. Marahas sila Kaya kanino napunta yung natatanging pagpapala? Napunta kay Judah. Ayon sa hula ni Jacob, yung setro o yung scepter na simbolo ng kapangyarihan ng hari, hindi aalis kay Judah. At yuyuko daw sa kanya mga bansa. Dito natin makikita sa Genesis 49 verse 10, yung pagbanggit sa salitang Shiloh. Ang ibig sabihin nun kung ano ang sa kanya o yung buwis at tribute mula sa ibang bansa. Bakit kaya kay Judah ibinigay yon? Hindi naman siya ang panganay. At lalong hindi siya perfectong anak, siya nga pasimuno nung pagbenta kay Joseph Totoo yan, pero siya kasi yung nagpakita ng pinakapositibong pamumuno sa huli. Hinayaan niyang baguhin ng Diyos ang puso at buhay niya. Yung kahandaan niyang magsakripisyo, yun yung katangian ng tunay na pinuno. Correct. At itong hula na ito kay Judah, ito yung magpapatuloy ng layunin ng Diyos mula pa sa paglikha para basbasan ang buong mundo. Ang galing! Bilang pagbubuod lang, kung babalikan natin yung misyon natin kanina, anong uri ng Diyos ang makakagawa nito? Nakita natin na kayang kunin ng Diyos yung pinakamalalim na pagkakamali ng isang pamilya. Yung mga kasalanan at pagtataksil nila, Oo, at ginamit niya lahat yun para iligtas yung buong rehiyon. Ang pinakadakilang baspas napinta sa kapatid na nagkasala ng malaki, pero nagpakita rin ng pinakamalaking pagbabago. yan yung nagpapakita na ang plano ng Diyos hindi kayang sirain ng kapalpakan ng tao. Bago tayo magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng isang malalim na katanungan para sa iyo na nakikinig na yon. Isang bagay na mapapag-isipan mo talaga. Ano yun? Paano kung yung mga tagkutom at mga kulungan sa buhay mo ngayon ay hindi lang parusa? Paano kung mga kinakailangang panahon lang sila ng paghihintay para sa iyong transformasyon? Wow. Tulad ng 22 taon ni Judah. Mismo, paano kaya palihim na hinuhubog ng iyong sariling panahon ng paghihintay at kawalang katarungan ang isang mahalagang misyon sa hinaharap na hindi mo pa nakikita ngayon? Napakagandang isipin yan. Minsan, yung pinakamahirap na oras natin, yun pala yung naghahanda sa atin para sa mas malaking bagay. Totoo yan. Kaya maraming salamat sa pagsama mo sa malalim na pagsusuring ito. Sana ay marami kang napulot at napag-isipan. Hanggang sa muli, paalam! Paalam, hanggang sa susunod na talakayan.